Mabuti naman at dumating ka na. Sabi sa akin ni Allison, makikipagbati ka na daw sa akin. Sa tingin mo ba, ganun lang ako kadali makikipag-ayos sa'yo? Kaya kung gusto mo na isipin ni Nay Perlita na okay tayo at maging masaya siya, susundin mo lang ang iutos ko. Ano yung gusto mo pagawa sa akin? Gusto ko, isuot mo yan. Gusto ko na mag-perform ka sa akin na parang may show sa zoo. Tinuring kitang kaibigan. Minahal kita na parang kapatid ko. You're the best. Thank you so much. Ganyan ba talaga katindi yung galit mo sa akin, ha? Dahil ikaw ang dahilan kung bakit miserable ang buhay ko. Dahil inaagaw mo lahat ng taong importante sa akin. Dahil kahit anong gawin ko, ikaw ang gusto nila, ikaw ang mas pipiliin nila. Simple lang naman. Yung anak mo yung pipiliin mo, di ba? Darlene, are you crying? Pinagalitan kasi ako ni Mami at saka ni Lola. I pulled the prank on Marilyn dahil gusto ko lang naman makaganda sa lahat ng paninira ng ginagawa niya sa akin. Ang kapal na mukha mong traidor ka? Kung ano ang kinapangit mo, ganun din kapangit kabulok ang ugali mo! Sige! Sa susunod, nasiraan mo ulit ang anak ko. O kalabanin man siya, ako na ang makakaharap mo. And I will do everything in my power to destroy you. Pero sobra na yung mga karbolela yan, ha? Grabe na sila, ha? Sabihin natin sa nanay mo, sabay-sabay tayong sumugod dun sa resort na yan! Nako! Jolie, tama na. Relax. Tama na! Kaya nga ayoko sabihin kay Inay ito eh. Kaya dito ako pumunta, sa inyo ko sinabi. Ba't di mo sasabihin sa nanay mo? Nanay mo yun! Karapatan niya malaman kapag naaagrabyado yung anak niya! Mama Josie, kasi kapag sumugod doon si Inay, sigurado ako na pag-iinitan siya ni Sir Ziggy. Eh, paano na lang kung mangyari sa kanya yung nangyari kay Aida? Bigla na lang nila pinakulong. Yung kung mangyari sa kanya yun. Hindi na natin sasabihin sa nanay mo. Pero mangako ka sa akin, ha? Hindi ka na babalik doon. Hindi ka na makikipagkita kay Darlene. Ha? Yun nga pa yung kinakalungkot ko eh. Dahil sa ginawang yun ni Darlene, pinuto na talaga niya yung pagkakaibigan namin. Mas malabong magkaayos kami at matupad ko yung hiling ni Inay. Ganyan ka na ba talaga kasama? Ha? Nananahimik si Marilyn. Pero ayaw mo pa rin siyang tantanan. Pinahiya mo na nga yung tao eh. Tapos, siniraan mo pa siya sa daddy mo? Careful, Mommy. Kapag nalaman ni Daddy na sinisigawan mo ako, he's not gonna like it. Kunting-kunting lang na rin. Kunting-kunting na lang mapipiko na ako sa'yo. Tapos ano? Sasaktan mo ako? Tatanggalan mo ako ng allowance ko at credit card? Sige. Subukan mo. I'm just gonna go run to Daddy and ask for help. Nakita mo naman kung gaano siya ka-protective sa akin, diba? Hindi ka na naawa kay Marilyn. Nilason mo pa yung utak ng sarili niyang ama laban sa kanya. Sa pagkakaalam ni Daddy, ako ang tunay ng anak. He loves me. Kaya kung ako sa'yo, kung ayaw mo sabihin ko sa kanya na hiwalayan ka niya, tantanan mo na ako. Kung ikaw nauubusan ka ng pasensya, ganun na din ako. Usap-usapan sa staff room ang ginawa mong pagwawala sa lobby kanina. Ziggy, hindi maganda yan para sa business natin. Mama, pinagtanggol ko lang ang anak ko sa Marilyn na yun. Pinagsabihan ko lang naman yung bata eh. Alam mo, pasalamat nga siya nagpigil lang ako. Kung hindi, mas malala pang nagawa ko sa kanya. Kaya naman nagkaganyan yan eh dahil in-spoil ang asawang mo before, right? You have a point there, Mama. Pero hindi ba maganda yun dahil mas marami akong nakikitang dahilan para hiwalayan si Giselle? I am telling you, that woman is up to something. Hindi mo ba napansin ang biglang-biglang pagbabago niya kay Darlene?
Hindi ba dati-dati lagi niyang kinagagalitan kahit walang dahilan? O bakit ngayon, kahit nagmamaldita na si Darlene, okay pa rin sa kanya? Merong nangyayaring hindi ko nalalaman. Hindi ba that's good, Mama? At least ngayon, nagkakasundo na yung dalawa. I'm not convinced. Hindi yun dahilan para biglang magbago ang pag-uugali ni Giselle kay Darlene. Katulad kanina, usually ang kinakampihan niya si Marilyn. Ni hindi niya kinagalitan si Darlene sa ginawa niya kay Marilyn. What do you think? Oh, anak! Bakit ginabi ka? Kanina pa kita hinihintay, ah. Oh, ikwento mo sa akin ano bang nangyari sa pagkikita niyo ni Darlene. Nay, paano niyo po nalaman na magkikita kami ni Darlene? Eh, kasi sinabi sa akin ni Jerome, duman ako kanina dun sa restaurant. Sabi nga niya, mag-half day ka daw. Sige na, anak. Ano bang nangyari talaga? Tama po kayo, Nay. Nagkita nga po kami ni Darlene. Sabi niya sa akin, hindi pa daw siya handa makipag-ayos sa atin sa ngayon. Pero hindi naman daw nagsasara yung pintuan niya para doon. Basta daw, bigyan natin siya ng panahon para makapag-isip-isip. Kapag natapos yun, siya mismo yung lalapit sa atin. Hindi talaga ako nagkamali kay Darlene. Maswerte ka, anak, at naging kaibigan mo siya. Kaya ikaw na lang ang bahalang umunawa, ha? Fabulous! Napakagaling mo! You really deserve an award. Alam mo bang, paniwalang-paniwalas dito, Ziggy, na ikaw ang inapi. Ikaw ang kawawa. Kawawang Marilyn nga naman. Well, that's what she gets for messing with me. Buti nga sa kanya, no? At least, nakabawi na rin ako dahil sa paglanding niya kay Jerome. And, sakto, nakabawi na rin ako dahil sa pang-aagaw niya sa isa pang mahalagang bagay sa akin. Bakit? Ano pa ba yung mga nakuha niya sa'yo? Pwede ba, Alison? Huwag ka na maraming tanong dyan. I just wanna know kung anong next move mo. Well, you're in for a treat, my dear. Because the worst is yet to come for Marilyn. Dahil simula nang dumating siya sa buhay ko, nagkaletse-letse na ang lahat. Kaya gagawin ko ang lahat para rin masira ang buhay niya. Fabulous! Bongga! Parang hindi naman ata sibuyas yung hinihiwayan ko. Umiiyak yun. Sige na, sige na. Problema yata eh. Isikasuhin mo na yung mga customer ako ng bahala. Uy, patahan niya yan ha. Mamaya pumait yung lasa ng pagkain dahil sa kanya. Grabe ba kayo ni Harry? Ilang araw ko na siyang hindi nakikitang dumadaan dito. Okay lang kami ni okay lang kami ni Harry. Busy lang siya sa trabaho niya, kaya siguro hindi ako nagsusundo. Uy, kung hindi si Harry ang dahilan, ba't ka umiiyak? Galing Perlita ba? O nung nagpunta ka sa resort, may ginawa sa'yong masama si Darlene? Si Darlene ba ang dahilan kung bakit ka umiiyak? Hindi, no. Mali yung iniisip mo. Ang totoo niyan, hindi ko man naabutan si Darlene eh. Kaya umuwi na lang ako. Bakit ka nagkakaganyan, Marilyn? Sabihin mo sa akin, kaibigan mo naman ako. Ayaw kita nakikita ang ganyan. Jerome, okay lang talaga ako. Okay, intindihin. Ayos na talaga ako. Wala akong problema. Sigurado ka? Oo, Jerome. Sige na. May mga customer sa labas, so wala umasikaso sa kanila. Okay lang ako dito.
Sige. Mama, ito na po yung sales projection na hinihingi ninyo sa akin. Pero hindi pa ho kasama dito yun sa beauty spa kasi nire-review pa namin, Dr. Reyes. Tapos, kung meron po kayong mga tanong, nandun lang po ako sa office. Wait! Meron akong i-discuss sa'yo. Ano po yun? Been doing a lot of thinking at naisip ko, dalhin sa Manila si Darlene, doon na mag-aral. What? Pero mama, sino ang magbabantay sa kanya doon? Good question! Ikaw, i-assign kita sa butik para magkasama kayo mag-ina. Hindi ba okay na kayo? Para tuloy-tuloy ang bonding. Pero, mama, parang biglaan naman ho yata yan. Wala nang pero-pero. Ang nasabi ko, nasabi ko. Mabuti ngayon mapunta siya sa Manila. At nang malayo siya dito kay Marilyn, kay Jerome, at doon sa Perlita, yung mga BI sa buhay ng anak mo. Pero mama... Pero ano? Bakit? Tumatanggi ka ba sa desisyon ko? Meron ka bang ayaw iwanan dito? Ayun naman pala eh. Ang dami mo pang sinasabi. Okay? Also, close. Okay? Darlene will go to Manila. Come on! It will be fun! Tsaka meron akong papakilala sa yung bagong guy. If that's the reason, ayoko sumama. Bakit naman hindi? Ano ba? Single ka naman. Don't tell me na ayaw mo makipagkita sa ibang lalaki dahil kay Jerome. Admit it. You still love him. Oo, inaamin ko, mahal ko pa rin siya. Gusto ko magkabalikan kami. Kaya imbis na pa-party ako with some random guy, edi dito na lang ako. So I can plan kung paano mapaalis yung Marilyn na yan. Dahil hanggat nandyan siya, hindi kami magkakabalikan ni Jerome. Okay? Give up. I'll go by myself. Ingat ka na lang dyan. Bye! Bye. Hi, sir. Here's your order. Thank you. Parang tingnan mo. Jeremy. Ako siyang babaeng gorilla din sa resort kahapon. Oo nga. Miss, nasa na yung costume mo ng gorilla? Mas bagay sa'yo yun kaysa dyan sa uniform mo. Marilyn, may problema ka dito? Okay ka lang? Pare, yung waitress mo. Romantic yan. Yung sa resort kahapon. Ang galing-galing niya nga eh, di ba? Para talaga siyang gorilla. Gago to ah. Hoy, kung mapapastos lang kayo, hindi kayo welcome dito. Bilis na kayo! Tara na pare, wala na rin yung pagkaan sa mukha. Babae pa rin yan na yan. Jerome, tama na. Marilyn, anong pinagsasasabi ng mga hayop na yun? Ano ba talaga nangyari sa resort? Si Darlene, Jerome. Marilyn. Ganun na ba talaga kalaking galit sa'yo ni Darlene, Marilyn, para gawin niya sa'yo yun? Wala na ba talagang halaga yung pinagsamahan niyo nun? Wala na, Jerome. Hindi na ako umaasa pa na magkakaayos kaming dalawa ni Darlene. Suko na ako eh. Makikinig na talaga ako kay Mama Josie. Hindi na talaga ako makipagkita sa kanya kahit kailan. Hindi ko mapapalagpas to. Kasi kahit saan angulo mo tingnan, Marilyn, maling-mali si Darlene. Kapag walang nagsabi sa kanya, mamimihasa lang siya. Jerome, please. Huwag ka na makigulo. Huwag mo na palakahin to. Hayaan mo na si Darlene. Ayokong pumunta ng Manila. Kapag pumunta ako doon, parang yun na rin ako iniwan in the middle of the desert.
Tigil mo na nga yung mga OA mong drama. Akala mo ba, ikaw lang ang ayaw pumunta ng Manila? Ayoko rin naman ano. Kaya lang wala tayong magagawa. Dahil syempre, kapag inutos ni Mama, kailangan masunod. Basta, ayoko mag-aral doon. At kung ako sa'yo, kukumbinsihin ko si Lola na huwag akong papuntahin doon kung ayaw mo sabihin ko sa kanila ni Daddy ang sekreto mo. Tingnan mo nga naman, oh. Talagang hindi mawawala sa buhay ko ang mga taong nang bablackmail sa akin. Bakit, Darlene? Akala mo ba kapag nalaman nila yung sikreto natin, ako lang itatakwil nila? Hindi. Pati ikaw, sa kangkungan pupulutin. Naiintindihan mo ba yung sinasabi ko? Naman pala eh. Kakaintindihan naman pala tayong dalawa eh. Sige na, ayusin mo na yung gamit mo dahil aalis na tayo sa resort. Hello, Jerome? Hello, Darlene. Istorbo ba kita? Hindi, nagpapahinga lang ako. Bakit ka napatawag? Gusto sana akong sabihin sa'yo eh. Pwede ba tayo magkita? Mas okay kasi siguro kung sa personal ko ito sasabihin sa'yo. Sige, text mo lang sa akin kung saan. Bye. Jerome? Jerome, na-miss kita. Jerome, bakit? Akala ko pinapunta mo ko dito para magkaayos tayo. Hindi naman yun ang sinabi ko, Darlene. Hindi ka tulad ng ginawa mo kay Marilyn. Nang sinabi mo makikipag-ayos ka sa kanya, yun pala, meron kang hindi magandang binabalak pagdating niya sa resort. Si Marilyn na naman? Yung pangit na naman na yun? Alam mo, sinasayang mo lang yung oras ko. Hindi pa tayo tapos. Aray ko! Saan ang gusto kong saksak mo dyan sa isip mo? Tantanan mo si Marilyn. Tantanan mo ang best friend ko. Hindi naman mahirap yung hinihiling ko sa'yo, di ba? Nananahimik na si Marilyn. Kaya wag mo na siyang pag-initan, Darlene. Parang awa mo na. Pwede ba? Tama na yung Marilyn na yan. Hinding-hindi ko siya tatantanan dahil malaki yung atraso niya sa akin. Narinig mo ba yung sarili mo? Parang ibang tao na yung kausap ko. Darlene, mabuti na hindi tayo eh. Mabuti na naghiwalay tayo. Dahil ngayon ko palang nakikita yung tunay mong kulay. You know what? I could say the same for you. Pare-pareho lang naman kayo eh. Nagpapabulag kayo sa peke at bait-baitan na Marilyn na yun. Hindi peke si Marilyn. Siguro, Darlene, hindi mo siya kasing ganda. Pero isa siya sa mga totoong taong nakilala ko. At ikaw? Laki na ng pinagbago mo, Darlene. Hindi na ikaw yung babaeng minahal ko. Noon, sabi ko, tinitingnan kita. Pakaswerte ko at naging girlfriend kita. Pero ngayon, Darlene, sa ginawa mong pang-aapi kay Marilyn, mas na-realize ko na mali ang babaeng minahal ko. Dahil ngayon, halimaw na tingin ko sa'yo. Nonoy, nakita mo ba si Jerome? Baka nasa kusina. Hindi, galing na ako doon. Wala naman siya doon eh. Ay, Nagpaalam pa siya sa'yo kung saan siya pupunta? wala naman siya bilin sa akin eh. May kailangan ka ba sa kanya? Wala naman. Sige, salamat. Uy,
you? Kapal din naman ng mukha mo, no? Bakit, ha? Akala mo kung sino ka? Eh, anak-anakan ka lang naman ng dati naming utosan. Kung hindi dahil sa amin, wala ka naman mararating sa buhay mo! Tumigil ka na! Tumigil ka na! Wala kang karapatan sabihin sa akin yun! Bakit nasasaktan ka dahil totoo ang sinasabi ko? Tingnan mo ang sarili mo, Darlene. Tingnan mo yung puso mo. Wala nang ibang laman yan kundi galit. Wala ka nang ibang gustong gawin kundi ang maghigante. Sa tingin mo, lalaki pa magtsatsaga sa'yo kung ganyan ang ugali mo? Alam mo, hindi isang patay gutom na katulad mo ang magsasabi sa akin na tapos na tayo. Pagsisisihan mo to, Jerome. Pagsisisihan mo to. Dahil napakalaki mong tanga. Hindi mo alam kung anong tinatanggihan mo. Ikaw ang nagtulak sa akin para gawin to, Darlene. Hindi ko pagsisisihan ang desisyon ko. Kaya simula ngayon, magkanya-kanya na tayo. Tigilan mo na kami, Darlene. Tigilan mo na kami ni Marilyn.